Hello mga kabiyahe, for this vlog magluluto na naman tayo ng nisang pusit na lang kaya. Kasi puro lang tayo adobo, nakaraan nag-adobo ako ng paa ng manok. Nag-adobo ako ng atay ng manok. Ngayon mag-adobo na lang tayo, no. Di na. Dinisang pusit na lang. Huwag na yung adobo. Nakakaumay. Okay. Ito na ating mga ricados. Yan, no. Kamatis, sibuyas, bawang, at syempre pampaanghang sili. Okay. Isa na natin. Let's go! Ito na nga mga kabiyahe, sinimulan ko na ang paghihiwa sa ating mga ricados. Syempre ang unahin natin dito ay ang bawang. Yan. Yan. Pisatin nyo lang ang bawang pa lumabas ang kanyang sinasabi nilang sarap at aroma. Yung amoy niya, di ba? Tapos pagkatapos nyo pisatin yan, syempre, mayroon pa yung yung mga balat-balat. Ang gawin natin dyan, linisan natin, tapos hiwa-hiwain natin ang pino para mas lalong bumango pagluto natin. Ayan, di ba? Yan, tinatanggal ko ng balat. Tapos hiwa-hiwain niya ng pino. Ayan. Tapos pisatin na, hiwa-hiwain ng pino. Ayan. Bawang, muna, bawang. Tapos, syempre, ihanda natin ang susunod sa bawang. Kasi, yung bawang talaga importante yan. Bango talaga yan pag inano mo na sa mantika, gisahin mo na. Ang bango talaga. Yung kapitbahay natin, parang nakasimangot pag maamoy mo na yan. Sa sobrang gutom at sarap ang ating lutuin ngayon. Okay. Sunod naman natin ngayon dahil tapos na ang ating bawang. Dito naman tayo ngayon sa sibuyas. Ayan. Sibuyas na puti. Tapos, iwain din natin ang pino. Ayan. Pino lang, pino. Para parehas yung ano natin. Diba? Okay. Pagkatapos sa sibuyas, syempre, isusunod natin ang ating kamatis. Ayan. Ganun pa rin. Paghihiwa niyan, yung natural lang na hiwa, pahaba. Kasi maliliit lang yung kamatis natin eh. Hindi malalaki. Regular size lang eh. Kaya pahaba lang yung ano niyan, hiwa. Kasi pag i-cubes mo yan, maliit na masyado. Kaya natural lang, ayan. Ganyang hiwa lang. Ayun, pagkatapos ng kamatis, syempre, mayroon ba tayong isusunod niyan? Para lalong sumarap at lalabas ang katas ng ating lulutuin. Para kumpleto kasi sa ricados yan, mga kabiyahe, mga idol ko dyan. Talagang, sabi mo talaga na perfecto yung trabaho mo. Ngayon, para lang sumarap, hiwaan natin ng luya para bumango. Kahit kunti lang na luya, balatan natin yan, balatan. Kasi pangit naman pag hiwain mo agad yan na may balat. Kasi minsan kasi yung bang luya hindi masyadong nililinis ng mga sailor, may mga lupa-lupa pa. Kaya para sigurado ka, balatan mo na lang para pagluto mo ay sibat, malinis. Ayan, hiwain mo rin yung maninipis lang, tapos pahaba na lang siya. Huwag mo lang siya i-cubes kasi yung hiwa natin ngayon, yung gawin natin sa pusit ay pahaba eh. Tapos lagyan natin ng kahit isang sili lang, kung paanghang. Kasi yung iba kasi hindi kumakain ng sili. Ayaw nila maanghang. Kaya isa lang muna ang lagay ko. Nasa iyo lang yun. Kung dagdagan mo, pag ikaw na kumain, pwede naman. Okay. Tapos na tayo. Ngayon ang susunod ay tuturuan ko kayo paano linisin ang pusit. Para mahiwalay natin yung mga kinakain niya sa ilalim. Kasi minsan kasi, pag hindi mo to nililinis yung ilalim, minsan may kinakain to pusit kung hindi isda, yung hipon, mga ganun. Ngayon, pag masali mo yan, mahirap na, baka matagal na sa kanyang tiyan yun, baka sira na, siyempre makakain mo yun, iba na yung amoy noon. At yan yung, natutulang yan yung nakakaano ng sakit ng tiyan, minsan, pag hindi nyo alam. Tapos, pag matanggal mo na yung ulo, siyempre tanggalin mo yung kanyang ngipin, ayan o, ganyan ang tanggal yan o, ayan, sa gitna lang yan eh, ayan, hilain mo, yan, yung bilog na yan, ngipin yan, natin sali yan kasi matigas yan eh. Ngayon, titingnan natin, kunin natin yung parang silupin, parang plastic, nasa ano niya, kailangan tanggalin mo yun, ayan, tanggalin natin yan. Kasi matigas yan eh. Masali natin sa hiwa, matigas. Kailangan tanggalin, mabilis lang naman, ayan, hilain mo lang yan. Hilain mo lang dito sa sa ibabaw ng kanyang liig. Ayan. Diba? Ngayon, pa tayo tapos dyan. Kailangan hiwain natin yung gitna niyan kasi mayroong mga laman yan, akala nyo ba? Tingnan natin ha. Tingnan natin nasisilip yan. Ayan. Tapos baka nandyan pa yung tinta niya, dandahan yung paghiwa. Kasi nandyan pa yung bitukan yan eh. Hanapin natin yung tinta niya kasi hindi natin isali agad sa pagluto ang tinta kasi iitim ng iitim. Itatlo yan, napakaitim ng ating ginisa. Pangiting na napakaitim kaya ayan, di ba? Ilagay niyo, isit aside niyo lang yung niya, yung bituka niya. Kasi nandyan yung tinta niyan eh. Masarap din yung bituka kapag marunong ka maglinis ng bituka ng pusit. Masarap yan. Hindi mo yan isali sa pagluto. Ayan, hiwain lang.
Kailangan talaga hiwain kasi tingnan mo, may laman na isda ang tiyan ng pusit. Pag hindi mo binantayan yan, ako, makakain natin yung bulok na isda. Ngayon, dahil tapos na tayo, simula pagluto. Una, mantika. Ngayon, painitin natin yan. Ngayon, pag uminit na, siyempre, unahin natin ang ilagay ang bawang. Yan, unahin natin ang bawang para mabango. Yan, bawang. Tapos, siyempre, susunod sa bawang, ay ito namang sibuyas. Yan. Sibuyas. Yan, diba? Lumabas na yung amoy. Wow! Parang nagugutom na ako. Hindi ko pa naluto yung pusit. Siyempre, isunod natin pabumango itong ating luya. At saka yung isang pirasong sili para umanghang na siya. Okay. Mikos-mikos lang. Mikos-mikos. Para lumabas yung amoy at yung lasa. Ngayon, isusunod naman natin dyan. Tapos natin imikos-mikos. Siyempre, ang panghuli ay ang kamatis. Ayan, yung kamatis na. Wow! Lalong sumarap ang amoy. Lalong bumango. Grabe. Ilagay na naman natin ngayon yung pinatulo natin pusit. Ayan. Yan, gisahin na natin to. Mikos-mikos lang. Halo-halo lang. Halo-halo. Halo-halo. Siyempre, lagyan na natin agad dyan ng konting tuyo. Kung gusto nyo man, pwede naman patis. Pwede rin tuyo pag gusto nyo. Tapos, lagyan natin ng pampasarap na. Walang iba ang magic sarap. Diba? Magic sarap. Baka naman. Okay. Tapos, siyempre, lagay natin ang paminta na durog. Yan. Pabumango. At lagyan natin ng kahit 2 pirasong laurel. Palalong bumango siya. Wow. Tapos, ayun, mikos-mikos. Mikos-mikos. Okay. Siyempre, takpan muna natin to para lumabas yung kanyang katas. Kasi mag-ano pa yan eh. Magtutubig pa yan. Kaya kung pwede, pag pusit ang lutuin nyo, huwag nyo nang lagyan tubig. Ganito pala ang proseso sa paggawa ng tinta ng pusit. Lagyan nyo ng tubig, ilagay nyo sa baso, tapos pisatin nyo lang. Kasi pag ilagay nyo lahat yan, nako, kulay itim yung ginisa yung pusit. Wala nang makitang pusit, puro na itim. Kaya ang gagawin mo, ilagay mo sa baso para makontrol mo yung itim. Ayan, lagyan mo ng tubig, pisatin mo, di ba? Ayan, lumabas na yung tinta niya. Diyan mo na yan, kontrolin kung gano'ng karami ilagay mo. Ngayon, pag lumambot na tong ating pusit, syempre, may sikreto ako dyan. Lagyan natin ng kunting suka para may asim kunti. Yan, kunting suka lang. Kunti lang. Yan. Parang ano yun, 1 kutsarang suka. Hindi na masyadong damihan, baka maging paksiw na yan. Pampasarap lang, di ba? Halo lang natin. Ang panghuli natin ilagay, walang iba kundi ang tinta. Tinta, ayan. Diba? Ganun mo lang, budbud mo lang. Kung gusto mo pang gustong umitim mo pa, pwede mo nang dagdagan, gawin mong 2. Pero sa akin, tama na to. Yan, no? Umitim na siya eh. Kunti, 1 kutsara pa lang yun, diba? Umitim na siya. Kung adobo, pwede damihan mo. Eh, kasi yan, ginisa kasi yan. Ang pangit naman tingnan pag itim na itim. Pero kung gusto mo talaga umitim at sumarap,
mayroon pang pampaitim dyan at pampasarap na aking sikreto. Walang iba. Tikman mo natin ha, tikman. Okay na. Kulang sa alat at tamis. Para kumpleto, lagyan natin ng oyster sauce. Oyster sauce, ayan, di ba? Oh. Mamasitas oyster sauce. Kasi kahit isang sachet lang, kasi tatlo na naman yung ano natin pusit Kahit isang sachet lang na maliit, kasya na yan. Yan, wah. Grabe na to, complete tricados. Ako, ang sarap nito. Parang tumutulo ng laway ko. Kinakalmot na ang aking tiyan. Yan, tapos saluin lang. Pakuluan kunti. Ha? Huwag nyo masyadong i-overcook ha, kasi ang pangit rin ng pusit pag overcook. Hindi na malutong. Hindi na masarap. Kaya yung apoy nyo, kontrolin nyo ha, huwag nyo masyadong malakas. Tamang tama lang. Okay, tikman na natin. Baka pwede na to. Mabilis lang lutuin ng pusit. Okay. Yung tama na ba ang lambot? Mainit. Good. Okay. Tapos na ang ating ginisang pusit by Arlem TV, biyahe ni Boy Romel Hammer. Okay mga kabiyahe, tapos na po ating ginisang pusit. Ayan. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more videos, and share and like and comments what is the next nating lulutuin. Okay, mga idol, kainan na.